you rin po sa ating mga supporters. Kasama po dito, una sa lahat, ang ating Action Dignity, ang Calgary ISO Newcomers Collaborative. Ako personally, nakita ko po kung paano magtrabaho ang dalawang asosasyon na ito kaugnay dito sa collaborative na ito na pinondohan po ng ating gobyerno ng Alberta. Ganon din po ang pasasalamat natin sa kasama sa nagpondo rito ang City of Calgary. Ito pong ating collaborative. Nagpapasalamat din po tayo sa ating Calgary Foundation at United Way. At alam niyo po ba yung paboritong grocery ng mga Pinoy dito ngayon sa Calgary? Yung ating pong Seafood City. Isipin niyo, kumakain tayo doon na namimili pa, may libreng interview pa tayo. Salamat po sa ating mga supporters para sa ating pag-uusap ngayong gabi na ito. Yes, and thank you, Lenny. At kasama din dyan sa mga tumulong sa atin ang Government of Canada, syempre. No? At may ilang announcement din po tayo, public service. At una po, gusto lang pong ipaabot sa inyo ng Multilingual Emergency Response on COVID-19 o MERC na bahagi ng CNC na tuloy-tuloy pa rin po ang tulong sa mga apektado ng COVID. So, tumawag lamang po kayo sa 1-833-217-6614. Ulitin ko lang po, no? Para po yan sa mga taga rito sa Calgary at mga kalapit na area tulad ng Airdrie, Okotoks, Chestermere. Tumawag lamang po sa 1-833-217-6614 mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, araw-araw. At pwede po kayong matulungan sa pamamagitan ng food package habang kayo ay naka-isolate. Para nang sa ganun po, you are isolating with dignity. Ano po? At kung may mga problema po kayo sa pagbabayad ng renta o mga bills, pwede rin po silang tumulong sa pamamagitan ng mga financial support para po ito sa mga nandito po sa Calgary East Zone. Ano po? Ganyan din po kung gusto niyo ng assistance sa pag-apply sa mga government benefits, pwede rin po kanila kayong tulungan. At ganun din po, dahil itong COVID na ito ay matindi ang epekto po sa atin sa ating mental health. At kung meron kayong tingin ninyo ay kailangan nyo ng mental health support, makakausap sa isang professional na counselor, pwede rin po kayong tulungan nitong Multilingual Emergency Response on COVID. At meron pong mga Pilipino na handang makipag-usap sa inyo sa wikang Tagalog at Kapampangan. Sorry, yun lang po yung limited na lingwahe ng ating mga brokers. So anyways, so yan po, 1-833-217-6614, Monday to Sunday, 8 a.m. to 7 p.m. No? At ganoon din po, gusto po namin ipaabot sa inyo, particular yung mga nandito po sa Calgary. Meron pong plano ang Primary Care Network at ang CNC sa pakikipagtulungan sa Alberta Health Services at Ministry of Health ng Government of Alberta ng isang walk-in vaccination rollout. So, yung mga medyo nahihirapan dyan na magpabook ng vaccination nila, ay pwede kayong pumunta dito sa mga walk-in vaccination na ise-set up. So, pumunta lamang po kayo at regular na bisitahin ang Facebook page ng Filipinos Rising at doon po ay makikita ninyo kung kailan at saan magkakaroon ng mga rollout na mga vaccination sites na walk-in. Okay po? At syempre, no, alam niyo po, May 29 ngayon, may gusto lang po akong batiin. No? Yung pong, dahil ito ay Boses Pinoy, gusto kong batiin yung boss ko. Yung amin pong boss dito sa bahay, May. Happy birthday. So pasensya na, hindi ako nakasama sa inyo kanina dahil meron tayong trabaho, pero yung regalo ko sa iyo mamaya. Stay tuned ka lang.
Okay? And Ayos yun. Anniversary pa. Meron pa. yes, merong anniversary. Gusto nating batiin yung ating direktor ng palatuntunang ito, no? Si Director Roy Abes at si Ivony Abes ng isang happy anniversary. Oh, sana all. Sana all happy ang anniversary. Yes. Sige. And sa mga nanonood po sa atin ngayon, pwede po kayong mag-message sa amin sa aming Facebook account, Filipinos Rising, kung may mga gusto po kayong mga public service announcement na gusto ninyong sabihin namin sa programang ito. I-message nyo lang po kami kung meron kayong mga natatanging skills na gusto ninyong i-promote. Pwede rin po naming gawin yan dito sa aming programa. At alam niyo po, marami na rin po kaming mga, ito po ang una naming episode sa aming kagustuhan na makatulong sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, no? Pero meron ding iba pang mga nagpasimula na nito, katulad ng Pinoy TV special ni Juan Manila at Ate Diwata, no? So, subaybayan din natin yan. At yung iba pang mga programa ng mga Pilipino, alam po natin lahat ng ito ay para sa interes ng mga Pilipino dito sa Canada. Salamat kaibigang Edwin. Gusto ko lang bigyan ng shoutout tong mga nanood sa atin sa Facebook. No, may mga nag-message, mga nagnood, nag-share, si Flor de Liza Cruz, Betty Nabarosa Rojas, Gipa, Jenny Estorioso, Lourdes Lacandula, kapatid ko sa Pilipinas at mga kamag-anak dyan, alam ko nanonood kayo dyan. Nene Jules, Kasungkad, Maria Criselda Riwal, Peña Verde, Mike Antonio, Betty Navarosa, Rojas Clarita Torres, Bonizel Gipa, si Mary Ann Gan, Maribel Javier, at sa marami pang iba na hindi ko na makita dito. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Ang galing talaga. Ngayon, teka muna, meron akong gustong banggitin. Gusto kong i-recognize na nandito yung isa pa sa nauna pa talagang mga masipag na si Kuya Cesar Cala. Nandito ka ba, Kuya Chas? Sabi niya, hindi na magsasalita. Baka pwede kang mag-hi lang. Siya po ang isa sa tagapanguno natin sa Friends. Nandiyan ka ba, Kuya Cesar? Nandito ako. Masayang nanonood dito sa unang broadcast ng Boses Pinoy. Kaya marami pang mga susunod na broadcast. Sundan lang ang Boses Pinoy sa Facebook page ng Filipinos Rising. Maraming salamat sa ating mga panauhing mga doktora, at enjoy ako dun sa kanta ni ating kaibigang Edwin, Paru-Parong Bukid. Dapat yan ang ating maging theme song para sa vaccination campaign. Maraming salamat mula sa Filipinos Rising. Salamat po. So, alam nyo, parang ayaw naming matapos ito. Erwin at saka Edwin, ano ba? Alam natin na Sabado ngayon at saka gusto na sana natin gawin ng mga personal na activities pero nag-e-enjoy talaga tayo. Ayoko sanang matapos tong kwentuhan na ito. Paano bang gagawin natin? Siguro, actually ako, marami tayong natutunan ngayon dito sa sa programa. Boses Pinoy. Pero may sasabihin yata si Erwin muna eh. Yung pangamba, Ate Lenny, huwag mong problemahin. Marami pang kasunod. Unang-una, ang sunod na buwan ay buwan ng Hunyo. Gaano to kaimportante sa mga Pilipino? Dahil ito ay Heritage Month. At isa pa, siyempre, ang ating Independence Day. So, panigurado, ang Boses Pinoy maghahanda ng isang programa para dito. Pag-usapan natin yung ating kalayaan at ang ating heritage. So, yun ang aabangan. Kaya, paano nyo hindi ito ma-miss? Simple lang yan. Follow us sa Facebook, Filipinos Rising. At sa YouTube channel din po, yung Boses Pinoy Canada, mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong po ito at para maibahagi natin ang marami pang mga impormasyon. Hindi lang po dito sa Canada. So isipin natin,
na marami tayong kababayan sa lahat ng dako ng mundo na kailangan, yung mga binanggit ng ating mga magagaling na doktor kanina, kailangan nila yun marinig para maintindihan, para maging bahagi tayo sa solusyon. So, at isa pang imbitasyon sa ating mga manonood, kung may mga talagang parang gusto niya ng pag-usapan kasi ito ay naapektuhan ng iyong buhay sa Canada o saan man ang dako ng mundo, isulat nyo po doon sa Facebook page namin. So, gagawin natin yung lalot yung mga importanteng usapin. Okay? Tama. Bago tayo magtuluyang magwakas at sabihin kung ano yung parang paglalagom, lalim yata ng Tagalog ko na yun, no? O yung recap o synthesis nitong ating programa. Gusto ko lang magbigay ng shoutout. Nakita ko dito, nag-message, sabi niya, mabuhay kayo. Conjen, saldi patron. Nako, Conjen! Magandang gabi po. Magandang gabi, salamat at nakinig ka sa amin. Malay mo sa mga susunod na panahon, magse-schedule tayo. Salamat, Edwin, for mentioning that. Simula, bago yung matapos itong itong voters registration, overseas voters, so iimbitahan natin yan si Conjen Saldi sa mga darating na episodes natin. Yan, ang galing. So, ano nga ba yung mga natutunan natin ngayon? Although kanina unti-unti tayong nagre-recap, sabi nga ni Edwin, paglalagom ang Tagalog, no? Ako mismo, alam nyo, naliwanagan talaga ako dun sa mga issue ng mga bakuna at bakuna para sa lahat. No? Yun yung isang importante. Lahat po tayo. Nabanggit din kanina, actually, hindi ko alam kung merong nagtanong na paano kung wala nga akong Alberta Health Card, hindi ba? Pwede po kayong magpabakuna. Kasi ang bakuna po para sa ating lahat. Nililiwanag po natin yun. Kahit anuman ang inyong status dito sa Canada. At hindi lang po yun. Mahalaga pala na magtanong at makinig sa tamang source of information. Actually, binanggit yun kanina. Wag na yung mga sabi ni ate, sabi ni kuya. Sino ba ang mga doktor na pwede nating tanungin? At ano ba yung sinasabi ng ating gobyerno sa ating Alberta Health Services? No? Ang dami nating natutunan ngayon. Yes. Ewan ko si Edwin at saka si Erwin. Ano ba ang inyong mga iuwi ngayong gabi na ito? Sang-ayon ako doon sa sinabi mo, may nag-comment nga sa Facebook. Ina-address niya kay Bok, sabi, huwag kang maniniwala sa mga kwentong barbero. Sabi ni Bok. O anyways, sa akin naman, para sa akin sa pandemyang ito, nakita ko lang na, kasi based sa karanasan natin sa Alberta, nakita ko mahalaga yung papel ng gobyerno para masolusyonan yung pandemya. At tingin ko, this is also applicable anywhere else, no? So kung mabilis ba yung pagtugon, angkop ba yung pagtugon, no? Sa tingin ko naaayon din to sa kung anong uri ng pamamahala meron tayo. Kaya halimbawa dito sa Alberta, no, nabanggit kanina yung mga pop-up na mga walk-in vaccination. Actually noong una wala akong ganyang malawakang plano, pero eto, boses ang umiral dito, yung mga grupo, lalo na yung mga ethno-cultural community organizations ay talagang nag-advocate, no, para mag-set up ng mga mobile, na mga walk-in at community level na mga vaccination centers, no. Kaya dalawang bagay, no, yung mahalagang papel ng gobyerno para tugunan ang pandemyang ito, at pangalawa, sabi nga, yung boses natin, mahalagang iparating natin, no, para ma-address yung mga issue natin. Isang example pa, yung mga farm workers natin dito, particular sa mga Latino community and Mexican, hindi sila nadadalaw, pero dahil dumulog sila at inihayag nila yung kanilang boses, so ngayon ay nasisimulan ng aksyonan na magkaroon ng mga vaccination centers mismo doon sa mga farms. And even, no, nagsimula na tayo doon sa mga vaccination on-site, sa mga meat plants, sa mga Cargill at iba pang mga meat plants. So, yun lang yung para sa akin. Thank you. Salamat, kaibigang Edwin. Sa akin naman, isa siguro sa pinaka-importante ngayong araw, ito yung pagiging bukas natin sa mga usapin.
Di ba? Minsan medyo mahirap dahil magkakaiba-iba tayo ng opinyon. Ang mahalaga yung nag-uusap at naliliwanagan mga bagay-bagay. Tapos siguro isa pa sa malaki kong natutunan yung binanggit kanina ni Dr. Mary Rose na yung pagpabilis, bakit mabilis na nagkaroon ng bakuna, hindi dahil gustong bilisan, kundi pinagtulong-tulungan pala. Ito yung pinakamagandang balita siguro sa akin ngayong araw na to, na ito ay pinagtulong-tulungan. Kaya kahit dalawa lang ang natutunan ko, pero napakalaking bagay yun para sa akin. Kaya maraming salamat po, lalo doon sa doktor na sumama sa atin para magbigay ng panahon at oras at ang kanilang kakayahan ay ibahagi sa atin. Palagay ko, pag ito ay narinig ng ating mga kababayan, magkakaroon sila ng mas malinaw na pagkakaintindi. Kaya salamat po. Salamat sa mga dumalo. Salamat sa mga nakinig. Salamat sa nag-subscribe, nag-follow ng aming page. At sa susunod, pag nilabas namin sa YouTube channel, maraming salamat po. Kaya sabi nga ni Dr. Maria, magpabakuna na. Hanggang sa muli, dito sa Boses Pinoy Canada, laging tandaan. Kaibigan! Saan ka man? May boses ka!